Everybody say, praise the Lord. Stand. Saan tayo mag-stand? Ano ang direksyon ng ating paninindigan? What is the direction of our steadfastness? Yung ating katatagan. Anong direksyon ng ating tatayuan? Basahin natin ang 1 Corinthians 15 verse 58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Napaka-importante po na tayo po ay maninindigan na hindi makikilos at laging sumasagana sa gawain ng Panginoon dahil alam natin ito ay hindi maging walang kabuluhan sa Panginoon. Bakit makabuluhan? Para sa Panginoon ang ating pag-stand at sa paggawa ng kanyang mga gawain. Dahil nagliligtas ito ng maraming mga kaluluwa at importante yan para sa Diyos. Why God put so much pleasure that for Him this can never be in vain. The works that we are performing for the work of the Lord, that we have to be abound or to abound always, because it saves soul. Nagliligtas ito ng kaluluwa. Kung gaano tayo naligtas, na napakahalaga para sa Diyos ang nangyaring kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ganon din, pag tayo'y gagawa sa kanyang mga gawain, napaka-importante ang pagliligtas ng marami pang mga kaluluwa. Ano bang paraan na ligtas ka, ako, ikaw, tayo? May ginamit ang Diyos na instrumento niya. Katulad sa buhay ko, ang instrumento ng Diyos na ginamit sa buhay ko para ako maligtas ay si Pastor Samuel Algabre Sr. Naniwala ako sa kanya na pinadala siya ng Diyos. Hindi na ako humiwalay sa kanya. At tanging kamatayan lang ang naghiwalay sa akin sa buhay niya. And it took for 7 years for me to be with Pastor Samuel Algabre Sr. At yung natutunan ko sa kanya, by the grace of God, hanggang ngayon, nagpatuloy ito, hindi na ako humiwalay. Kasi ang dinala ni Pastor Samuel Algabre sa buhay ko, hindi ang kanyang personality, kundi ang kanyang master na pinaglingkuran niya, na pumili sa kanya, na ibahagi ang kaligtasan para sa lahat. Walang iba ang katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. So 7 years together with Pastor Samuel Algabre, I never separate from him till his death. I never stop my communication with him till his death. I never stop my listening to his counseling till his death. But how about you? Sino mang ginamit ng Diyos para sa inyo, will you do the same? Kung mawala man siya, yung dinala sa inyo na nag-iisang katotohanan, tagapagligtas, salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, will you stand for it? Yan ang malaking tanong. After all, kanya-kanya tayong patutunguhan sa kamatayan natin, meron tayong tinatawag na grand reunion. Na doon hindi na tayo mag-separate from one another. It's eternal. Kaya napakahalaga yung ating pagiging steadfast, pagiging unmovable, always abounding the works of the Lord, because we know this can never be in vain. Napaka-importante po nito.
I was so blessed sa paggamit ng Diyos kay Pastor Samuel Algabre. And the Word of God na narinig ko, na tinuturo at pinipreach niya sa buhay ko, I believe with 100% of my heart na nagsasalita siya, not his own word, but nagsasalita siya as the Word of God. And I experience how faithful and true the Word of God is. I experience it. I experience that Jesus is with me. I experience that Jesus is working in my life. I experience personally that Jesus Christ, He Himself, is the one who is using me. Dahil naniwala ako doon sa legit na pinadala ng Diyos. Now, will you grab this opportunity? Kung merong ginagamit ang Diyos para sa buhay mo? Will you love it? Will you take the opportunity? Will you grab the chance? Napakahalaga po ang mga sent ng Diyos. Napakahalaga po ang mga servants ng Diyos. Kaya ang tinuturing dito ng Diyos sa gumagawa ng kanyang kalooban, ng kanyang mga gawain, sinasabihan sila ng Diyos, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, because as you know that your works, that your labor is not in vain in the Lord. This is very important works dahil nagliligtas ito ng mga kaluluwa. The work itself, the outcome itself of this work of the ministry is very essential, very important because it saves every soul of anyone that will believe and follow the servants of God, the sent of God. Praise the Lord. Napaka-importante. Merong story dito sa Bible. There were couple, husband and wife from Jerusalem went to Moab para manimpalad sila dito. Meron silang 2 anak na lalaki. Doon na rin nag-asawa ng mga Moabites. The name of the wife is Naomi and the husband is Elimelech. Pareho sila mga taga-Jerusalem, went to Moab, having their 2 sons whose name Mahlon and Chilion. And nag-asawa doon. At naging napangasawa ng kanyang 2 mga anak, si Orpah at si Ruth. It so happened, namatay muna yung husband ni Naomi, living with 2 sons. Napalaki niya yung mga anak niya, napangasawa ng mga anak niya na lalaki, si Orpah at saka si Ruth. For 10 years, sa kanilang married life, pareho-pareho namatay din ang mga anak niyang lalaki. So, ang naiwan na lang ang 2 daughter-in-laws ang naiwan. Si Orpah at si Ruth. Sabi ni Naomi, okay, wala na akong husband. Patay na rin yung 2 kong mga anak. So ngayon, babalik na ako. Kung saan ako galing, sa Jerusalem or sa Judah. Kayo, balik na rin kayo sa pamilya ninyo. Dito sa lugar na ito, sa Moab. Si Orpah, nagpaalam, sige po, ma, thanks so much for having time with you. Malis. Ito si Ruth, ayaw mag-separate. Sabi ni Ruth, hindi ako babalik sa pamilya ko. Sasama ako sa iyo. Saan ka man pupunta, doon din ako. Kung sino yung people mo, yun din ang people ko. Sino yung Diyos mo, yun din ang Diyos ko. So ito si Naomi, who went to Moab,
isa na na-bless sa buhay niya as daughter of God, si Ruth. So pinadala ng Diyos si Naomi sa buhay ni Ruth to be blessed, to be saved. Ito naman si Ruth, hindi na niya binitawan ang kanyang mother-in-law. Kahit anong pakiusap ni Naomi sa kanya, bumalik ka na. Basahin natin yan. Basahin yung stand ni Ruth kahit pinapaalis na siya. Sige, basahin muna ang Ruth 1:16 and 17. Praise the Lord. And Ruth said, Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. See? Matindi ang kanyang paninindigan sa kanyang treatment, sa kanyang mother-in-law, dahil sa Diyos na nakilala niya sa buhay ni Naomi. So, sabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na iiwanan ka. Alis ako sa iyo. Na ako'y tatalikod sa pagsunod sa iyo. Dahil kahit saan ka man pupunta, doon ako pupunta. Saan ka man titira, doon ako titira. Ang iyong bayan or people, siya rin ang magiging bayan ko, maging people ko. Ang Diyos mo ay Diyos ko rin. Praise the Lord. So this Ruth discovered God in the personality of Naomi. And she grabbed the opportunity. Hindi na niya iniwanan. Tapos meron pa siyang sinabi dito, kung saan ka mamatay, doon na rin ako mamatay. Meaning to say, kung mamatay ka sa Diyos mo, mamatay na rin ako. Same God with you. There will I be buried, diyan na rin ako ililibing kasama mo. The Lord do so to me. Paintulot nawa ng Panginoon yan sa buhay ko. And more also, if aught but death part thee and me. Ang kamatayan lang ang maghihiwalay sa akin sa iyo. And that happened to my life also. To Pastor Samuel Gabre. Only death ang nag-separate sa amin. And not only unto me, but all of you na nakarating sa panahon ni Pastor Samuel Algabre. Kaya si Ruth, si Naomi, wala na siyang magawa. Sabi niya, basa, Ruth 1:18. Praise the Lord. And when she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. Yes, nung nakita niya na talagang steadfast talaga ang kanyang pagsama kay Ruth o kay Naomi, hindi na niya pinilit. Kinansel na niya yung kanyang pagpalis kay Ruth. So sumama si Ruth. Until such time, itong si Elimelech, mayaman ito sa kanila. So meron siyang kin, yung malapit na kapamilya na si Boaz na mayaman. Siya yung bumili sa property. Kasi ito si Elimelech tsaka si Naomi, binenta nila yung property bago pumunta sa Moab. Parang nag-migrate na doon. Ito si Boaz ang nakabili kasi mayaman ito eh. Alam mo kung basahin natin ang kasaysayan ni Ruth, na pangasawa niya o inasawa ni Boaz si Ruth. At ang lineage ni Ruth at saka ni Boaz, lineage ng ating Panginoong Hesus Kristo. So naging bloodline siya ni Lord Jesus Christ. So hindi lang bloodline, kundi sa spirituality, nakasama siya sa privilege to be part of the true God and living God
sa pananampalataya. Napaka-importante. Kaya itong gawain na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin, mahalin natin ito. Huwag tayong makilos. Patuloy tayo dito. Huwag tayong mawala. Basahin natin. Colossians 1:23. Praise the Lord. If we continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Yes. Si Paul, nagginamit ng Panginoong Diyos. God used Paul as minister of God to show the light, to show the way of salvation, to show the direction going up to the kingdom of God. If we continue in the faith, grounded and settled. You know what grounded is? Malalim ka na, yung nakaugat ka na, settled, talagang final na. Be not moved away from the hope of the gospel. Hindi ka na namumove sa gospel na hinatid ni Pablo. Hindi na ako mamove sa gospel na hinatid ni Pastor Samuel Algabre. Hindi ka na mamove sa hinahatid kung sino mang ginagamit ng Diyos sa buhay mo. Yan ang dapat natin gawin. Amen? Praise the Lord. So, if we continue in the faith, grounded and settled, be not be moved away from the hope of the gospel which ye have heard. From whom? Saan nyo narinig? Sa ginagamit ng Diyos. Saan nyo narinig? Sa pinadala ng Diyos. Which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Sino man ang ginawa ng Diyos na magminister sa inyo, receive the gospel of God. At diyan ka magpakatibay. Diyan ka hindi makilos. Mawala man kami, darating ang panahon. Matanda na rin ako. Ngayong 17th na-celebrate ko, May 16 ang birthday ko, no? 59 na ako. Na-assign ako sa Davao, 1990. So it's already 36 years being assigned with you. It's more than half of my age. Hindi natin alam. Hanggang kailan ako nasa inyo. Praise the Lord. That's not the issue. That's not the matter. What matters most is the gospel that is being delivered to you. Either panahon pa ni Pastor, panahon ko ngayon, or sa sino pang susunod na darating na panahon. Importante, hindi tayo mawala. Grounded tayo, settled tayo, hindi tayo mamove from the hope of the gospel that is being preached to us. Napaka-importante niyan. At yung ating pag-ibig sa isa't isa, ito yung ating i-increase. Ang ating respeto sa isa't isa, ito yung ating palabungin. Ang ating pagmamahalan sa isa't isa, ito yung ating laging pagtuunan ng magandang relasyon. At hindi lang sa isa't isa sa atin, gagawin natin yan. Someday, somehow, saan ka man mapapadpad sa sanglibutang ito. Someday, somehow, you might be going somewhere. Someday, somehow, you might be going anywhere, any part of the world. The same way you live in the Philippines together with the brethren, the same way you live to the other nation, to the other people, same. Saan man. Ano may natutunan natin? Huwag nating kalimutan yan. Kasi pagbalik ni Lord Jesus, buhay man tayo, nasa libingan man tayo, you can never say so, oh, I will be buried in this kind of cemetery, the address of this is somewhere in Maa, somewhere in Magtuod. No, you can never say so. May mga tao, minsan may mga anak ng Diyos na galing sa saan-saan, napapunta sa isang lugar, doon namatay, hindi na mabiyahe. Mahal na masyado yung
transportation. And the family also, kinonsider nila. So kung saan ka namatay, minsan doon ka na lang mailibing, hindi ka na maiuwi. Okay lang kung there is enough budget for you to be transported. No problem. So, kaya sa buhay natin, wherever we may be, saan man tayo makarating sa sanglibotang ito, basahin natin. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Praise the Lord. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you. Yes, the Lord make you to increase. It is the Lord will make us to increase. Oh, kung ating titingnan yung ating past for how many years ago, and ating tingnan ang ating status ngayon, the Lord increase us. Not only in our stature of our physical body, not only in our resources, not only in our possessions or properties, not only in the number of the congregation that increased, but to God be the glory, God increase our faith, God increase our love, God increase our wisdom, God increase our understanding, God increase our steadfastness. Yan ang pinaka-importante na nangyari sa buhay natin. At ito ay ating maipaglingkod sa mga tao. May pagsubok man na dumarating sa buhay natin na gustong yayanig sa ating pag-increase sa espiritual, magpakatibay lamang tayo, yung inawit nila, stand. Dahil liwanag ka ng sanglibotang ito, someone needs your star. Marami pang nangangailangan sa liwanag mo. Kaya i-pray natin itong krusada ni Pastor Tam. Tapos na siya sa Susursugon, papunta na siya ng Leyte. Kami naman, dito sa Mindanao, God's will, dito sa Osmeña. Sergio Osmeña, Barangay, Nazareth. Maganda, Nazareth. Ang Savior na ating dadalhin doon, Jesus of Nazareth. Praise the Lord. So that is no longer new to their ears, Nazareth. But maybe Jesus, baka bago sa kanila. So we have to preach, we have to bring. Kasi sabi nila sa akin, Pastor, wala talagang simbahan dito. Ano kasi yan maliit lang na barangay at napaka loobin. Kaya sabi ko nga kay Pastor John Mark, Pastor John, what if Sorrento ang dadalhin ko dyan? Can this reach the place? Pastor, hindi pwede. Hindi kaya yan. Mahirap ang daan dito. Sabi ko, sige. God's will, we will bring the 4x4. Praise the Lord. At sinabihan ko na si Pastor Alan, maghanda ka, baka ikaw ang ma-assign doon. Kumusta yung kongregasyon mo? Meron bang mga candidates doon na magpapastor? Meron po, Pastor, 3 na membro ko. Meron silang inclination to serve as a pastor. Kumusta sila? Nagagamit mo na ba sila sa ministry? Yes, sila ang iniiwan ko. Silang 3 nagpipreach pag wala ako doon. Good. Praise the Lord. Kaya at least ma-establish yung yung dahikan. Kung sino sa kanila ang pwedeng ma-assign doon, ikaw mag-pioneering ka na naman. Ma-establish yung kung saan ka mag-pioneering, iba na naman ang ilagay. Pwede ka gamitin ni Jesus as church planting. Kasi dumaan ito ng bugbugan. Kulatado ito sa mga pagsubok sa kanyang assignment. But to God be the glory. Tinulungan siya ni Jesus sa experience niya na magtatag ng mga church na mahirap i-handle. Binigyan lang siya ni Jesus ng wisdom. Amen? On my part naman, at least, effective siya sa mga pioneering works. To God be the glory. Para hindi masayang yung natin. Kami ni Pastor Tam, pag magtawagan kami, lagi kami nagtatanungan, Pastor Chit, meron tayong ma-pull out dyan, ma-assign sa after my crusade. As of now, Pastor, wala. Mabuti na lang si Pastor Alan nag-open sa akin, may 3 doon.
Tapos meron tayong magpa-ordain si Brother James Felipe. Magpapa-ordain na yan. Para si Pastor June Abian might be assigned somewhere else. Sino pa magpapa-ordain? Brad Roy. Posible siya ang ma-assign sa Katindo as permanent pastor. While Pastor Diding might be having another mission somewhere else. Ito yung mga pastor natin na batid sa mga pioneering works na sanay sa mga rubo-rubo na pamumuhay. They sacrifice themselves para lang ma-establish ang mga churches. They are so gifted. Amen? Praise the Lord. So, nag-increase. Mag-increase tayo by the grace of God. Sabi ni Pastor Nonoy, Pastor Chet, i-request ko si Pastora Emma magsama sa iyo sa anniversary dito kasi wala na si Ompo Raul, Ompo Patrona na ginagamit namin dito mag-testimony paano na-establish ang holy place kasi sila yung mga original na nagtanggap. Si Pastora Emma, isa yan na na-assign dito sa panimulain. Gusto namin marinig. Sige. God's will, makarating kami dyan. Praise the Lord. Dahan-dahan man kinukuha ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga anak, importante ligtas sila. Samantalang tayo na nabubuhay pa ang utos ng Diyos sa atin, huwag ma-discourage. Huwag manghina. Lalo pa tayong mag-abound sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Lalo pa tayong mag-aspire. Gamitin mo ako, Panginoong Hesukristo, dalhin mo ako. Di ko alam. Di ko lang masasabi kung may mga moment kami ng asawa ko, magtagal kami mawala dito. We might be somewhere else to establish another congregation. Di namin alam. Praise the Lord. Ganun man lang yan ang buhay natin. Kaya ang importante sa buhay natin, kung sino yung ginagamit ng ating Panginoong Diyos, mahalin natin ng buong puso. I love Pastor Samuel Algabre Sr. very much, more than anybody else. I respect him more than, kaya nga nagalit yung tatay sa akin, tatay ko. Ano ka, Chito? Mahal mo pa si Pastor kaya sa akin. Hindi niya alam, Pastor Samuel Algabre brought to me my Creator. Hinatid ni Pastor Samuel Algabre sa buhay ko ang aking Creator, ang aking Savior, ang aking my Lord Jesus Christ. And same way, I will bring this Jesus to my parents. Pero dadaan ako ng butas ng karayom. Kailangan ko yang tiisin, kailangan ko yan pasensyahan, kailangan ko talaga yan magpigil sa sarili na hindi ako mag-give up. Tingnan mo, naging effective. My parents were saved by the grace of God. Praise the Lord. Kaya importante yung relasyon natin sa ginagamit ng Diyos. This is very essential. This is very important. If you are building your relationship to the scent of God, you are building your relationship to His Master. Hindi naman natin pwede pabalikin si Jesus dito para mabuhay uli, para personal siya. Pero talaga siyang ipadala. So, let us therefore increase in God's guidance, in God's wisdom. Basahin natin 2 Thessalonians 1:3. Praise the Lord. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Yes, nagpapasalamat ako sa Diyos palagi para sa inyo, mga kapatid, na nararapat dahil ang inyong pananampalataya, ang inyong relasyon sa Diyos, ang inyong relasyon sa akin, na bilang lingkod ng Diyos, groweth exceedingly. Praise the Lord. Nag-grow exceedingly. And the charity of every one of you all toward each other abounded, meaning to say the word of God is being applied by each
of His children applied and being applied one to another. Nagbunga, naggrow ang binhi na naitanim ni Pablo through the gospel. Amen? Praise the Lord. And we will be bringing this outside. We will be bringing this anywhere, any part of the world sa sanglibutang ito. So, kaya, kung habang nag-grow tayo, by the grace of God, nag-grow man talaga tayo. In the first place, yung hindi natin nararating noon na malalayo, pinarating ni Jesus sa atin. Yung mga things na hindi natin kayang i-acquire for the work of the ministry, na-acquired natin. By the grace of God. Yung mga properties na ginamit natin sa paglilingkod sa Diyos, binigay ni Lord Jesus. Yung mga things na gagamitin natin para sa operation sa gawain ng Diyos, binigay ng ating Panginoong Kristo beyond our expectation, beyond our imagination. But actually, this is just a little. This is just very small thing. Sa harapan ng ating Panginoong Diyos, but we do care for it. But we appreciate it. We love it. Kaya nga, lagi kong sabi kay Jesus, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Sa ano man ako paratingin, ano may paggawa mo sa akin, it doesn't matter, small or big, but what is important, I am for you. Basta ako para sa iyo. Basta I belong to you. The same sa buhay din ninyo. Ganun din ang buhay ninyo. Sa paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Basta gawin natin ito until the last breath. Hanggang sa huling hininga, gawin natin ang paglilingkod sa Diyos. At habang hindi pa naman tayo in the point of death, let us appreciate the increasing of the stewardship na binigay ng Diyos sa buhay natin. And do not forget to give the glory and the honor to God only. Doon lang natin ibibigay sa nag-iisang Diyos na nagpaintulot na mangyari itong lahat. Maybe Pastor Samuel Algabre planted it. Maybe someone did water it, but it is the Lord who make it grow. Siya lahat. Kaya itong pag-grow natin, wala tayong ibang purihin ang Diyos. Wala nang iba. So, bear in your mind, hanggang katapusan ng hininga natin, huwag tayong mag-separate sa gospel of Jesus Christ. Huwag tayong mag-separate sa ginagamit ng Diyos. Kami naman hindi mag-separate until sa kamatayan ninyo. We will serve you. Walang iwanan. Amen? O, tingnan mo yan si Brad Edwin. Ang tagal niyang nag-backslide. Ang hinintay lang ni Lord Jesus na mag-humble siya. Pag-request ni Tata, Sister Tata o Liliper, mag-devotional na sana ako eh. Kaya sabi ko, Pastor Jay, take my place to handle devotional. I have emergency. We are bound to serve you till your death. Praise the Lord. Hanggang sa kamatayan ninyo, gagabayan kayo ng Diyos through us as His servants. Hindi ko naman yung kadugo. Hindi ko naman kayo kadugo. Hindi naman ako kadugo ninyo. Why we do this? Bakit? Kadugo ba natin si Jesus? He died for us? Hindi. Mas importante yung relasyon natin sa spiritual. Amen? Praise the Lord. We are doing this for eternal benefits. We are doing this for a godly way. We are doing this for a perfect godly way. Huwag na nating isipin yung relasyon, huwag na nating isipin yung anong nagawa ng tao na yan, mag-isip ka pa na, isang linggo ako pupunta dyan. Tagal kayong nawala, tapos nandyan na kayo in the point of death, gusto nyo instant kagad, punta ako. Huwag mo nang isipin yan. Tayo, deserving ba tayo na pakamatayan ni Kristo? Hindi. Bakit niya tayo pinakamatayan?
Bakit? May ginawa ba tayong mabuti para bisitahin tayo ni Jesus for His kingdom? Wala tayong ginawang mabuti. Bakit niya ginawa? So the same. Gawin natin yan. As what Christ have done to us, let us do to others. Praise the Lord. Nagtaka yung relatives. Pastor, kaka-text lang ni Liliper na papuntahin ka dito para prayhan bago man lang mapapanaw si... Dumating ka na kaagad? Hindi man niya alam, kapitbahay lang natin yan. Ilan lang yung... Wala lang sigurong 5 minutes ang distansya, ang travel. So, ganun po. Ginamit lang tayo ng Diyos. Praise the Lord. Let us continue to serve God and let us do this to serve others. Paglingkod sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. So until the end, basa Hebrews 3:14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Yes, we are partakers of Christ. What kind of partaking with Christ? His character, His love, His compassion, His sufferings, His godliness, His steadfastness, His obedience to the living God. Partaker tayo lahat yan. At ang karya ng Diyos sa isang kondisyon, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Kung ating hinawakan ng mahigpit ang panimulain ng ating faith sa Kanya at ito'y ating tapusin hanggang sa ating kamatayan, then we become partakers of His riches. Kaya ganun ka-importante yung panindigan ni Ruth na nakilala niya si Naomi. Doon siya nabuksan sa Diyos na totoo. Samantalang si Orpa bumalik sa kanyang Diyos-Diyusan sa Moab. Samantalang si Ruth, yung iniwanan niya na Diyos-Diyusan na hindi naman totoo ang kanyang purso sa buhay ng kanyang mother-in-law is the God whom he knew na nakilala niya. Kaya ganun sa buhay natin. Hindi ko naman kaano-ano yan si Pastor Samuel Algabre. Bakit ako naniwala sa kanya? Bakit ako nagpatuloy sa kanya till death, till his death? Either lang, till my death, kung nauna ako, or till his death. Either sa dalawa na yan. Importante ang sent ng Diyos, ang pinadala ng Diyos. Praise the Lord. Napaka-importante yan. Kaya be steadfast tayo. Huwag nating tularan yung mga people of Israel noon. May ginamit ang Diyos na si Moses para mag-lead sa kanila to the land of promise. Alam mo anong pinakita nila? Naku, pinapalalahanan tayo ng Diyos. Basa para hindi natin gawin. Baka makikatulad tayo sa kanila. Sige po, ito naman ay opposite ng mga dapat gagawin. Basa, Psalm 78 verse 8. Praise the Lord. And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Yes. Hindi sila nagpakatibay sa Panginoong Diyos. So what are the indications na hindi sila nagpakatibay sa salita ng Diyos? Una, they never believed the prophet of God. Di nila paniniwalaan ang prophet of God. That is why they can easily speak words against Moses. They can easily utter words against Moses. Hindi ba sila naniwala? So, that they might not be as their fathers, as stubborn and rebellious generation. Talagang lumalaban. A generation that set not their heart aright. Yung puso nila, hindi nila binibigyan ng katuwiran, and whose spirit was not steadfast with God. Unmovable. Masyadong murag ngipon sa tiguang. Murag ka ng koral din nga dili-ligon. Banggaan lang og iro matumba na. Kaya ang unang verse natin, be steadfast
unmovable, always abounding in the works of the Lord. Kasi importante ka, someone needs your star. Marami pang nangangailangan ng liwanag sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. At saka mga pangako ng Diyos, hindi nila binigyan ng pananampalataya. Kaya hindi sila matibay sa covenant ng Diyos. Tsaka ang covenant ng Diyos, lagi nating intindihin. If God is mindful to His covenant to us, we must be also mindful to that covenant. And that covenant is always mutual. Alam mo yung mutual? Parang mag-asawa. Hindi pwede ang mag-asawa tatagal kung ang husband lang ang umiibig sa wife at ang wife walang pag-ibig sa husband. Or either ang wife lang may pag-ibig sa husband, ang husband walang pag-ibig sa asawa. Hindi yan magtagal. So ang covenant ng Diyos always mutual. Example, how God bless us if we obey Him. God said, if you obey me, I will bless you. So, hindi sila mindful doon. Hindi sila nag-iisip na mag-obey para matupad yung pangako ng land of promise. Tayo, kung mindful tayo sa covenant ng Diyos, ayusin natin yung part natin. Huwag nating i-fail. Kasi sa covenant ng Diyos, there is a breach of promise. Alam mo yung breach of promise? Pwede niyang sirain yung mabe-benefit mo as He promised to you if you break the covenant. So, God said, if you obey me, I will bless you. But if you disobey me, curse will happen unto you. So, kaya sa buhay natin, huwag natin gayahin yung mga people nung unang panahon. Basa, Psalm 78:37. Praise the Lord. For their heart was not right with Him, neither were they steadfast in His covenant. Yes, hindi sila matibay sa covenant ng Diyos. Bali, binaliwala nila. Kaya tuloy, hindi sila nakapasok sa land of promise. Nangamatay sila doon sa ilang. They died in the wilderness. Some of them were beaten by serpents. Some of them were choked by the quails, the flesh of the quails. Some of them were being buried under the ground. Some of them were killed by plague because of their unbelief dahil sa kanilang pag-alinlangan. So itong sanglibutang ito, this is like a wilderness. Ang dami nang namamatay dito ng mga tao na disobedient. Ang dami ng mga tao dito na namamatay na walang kaligtasan. Na pagdating ng panahon, they cannot reach the land of promise. They will be left behind. And time will come, their eternal place of abode will be the place na inayawan ng mga tao. But you are bound to that place because of your unbelief, because of your disobedience. So, gusto ng ating Panginoong Kristo, be steadfast. Amen? Praise the Lord. Yung sinabi ko kanina, me and my wife, God's will, baka matagalan kami magbalik dito kung saan kami ipadala ni Jesus for His namesake and for His glory, whether in our presence or in our absence, you might be found steadfast. Basa, Colossians 2:5. Praise the Lord. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Yes. Bagamat ako'y wala sa laman, wala sa presensya ninyo, yet ako'y kasama ninyo sa Espiritu. Naliligaya na tumitingin sa inyong kalagayan na nandyan kayo sa orderness. Nandyan kayo sa katibayan, steadfastness, sa inyong pananampalataya, dyan kay Kristo Jesus. Because we are servants of Christ, si Jesus Christ ang aming hinatid sa inyo. Kaya sinabihan ko yung asawa ni Brad Edwin. Sabi ko, ma'am, meron ka man daw somebody. Sabi niya, he lied you. Nagsinungaling siya sa inyo. Ano pala ang totoo, ma'am? Sinabi niya sa akin. Sabi niya,
Alam ko ang salita ng Diyos. Habang nabubuhay pa yung husband ko, kahit naghiwalay kami, I am not allowed to get married. Na-shock ako. He caught the verse. She stood what the Bible is telling us. Kaya when I saw him preaching, lalong bumaba yung aking tingin sa kanya. Because he, that preaching the word of God, he himself did violate that scripture. Because, may puntos din. See? Kaya napaka-importante yung salita ng Diyos. Kaya yung preaching kagabi, it is not about religion. It is about you and the Word of God. It is about you and your God. Let's deal with our God, and God will deal with us. It doesn't matter who we are, sino man tayo sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. Yun ang una kong sinabi kay Brad Edwin nung kakapagsalita pa siya. First time kong punta doon, Brad Edwin, you cannot handle the word of God, and you yourself, you did violate. Paul said, I put my body under subjection, lest after I preach to others, I myself shall be found a castaway. Yun, sorry siya. Humingi siya ng kapatawaran. Mabuti nakasorry siya, mabuti nakahingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoong Kristo. Timely talaga, naawa si Jesus Christ sa kanya. Then after he was forgiven, I exhort him to remain faithful to the forgiveness he received. Huwag ka na mag-isip. Huwag mo nang balikan ang mga past. Tuloy-tuloy ka na. So, after the last preaching, nag-coma na siya. The next day, wala na, rested. Kinuha na siya ng Panginoon Diyos. Kaya napaka-importante ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya paniwalaan natin yung pinadala ng Diyos. Hindi ako nagsisi, naniwala ako kay Pastor Samuel Gabre. Wala akong doubt na pinadala siya ng Diyos. Sa testimony pa lang niya, how God called him, how God is using him. It's scriptural. It's kahit saan ka magtingin. Kaya importante lagi tayo magbasa sa Bible. Para alam niyo yung nagsasalita sa inyo, whether he is speaking by himself or he is speaking by the Holy Scripture. Praise the Lord. Napaka-importante, magbasa tayo, laging magbasa. Sa buhay ni Pastor Samuel Gabre, hindi naman niya lahat mabigay ang verses. Pero bakit ko na-discover lahat ng sinasabi niya came from the Word of God? Pag magpunta ako sa bahay, mag-study ako, from Genesis down to Revelation, yung mga lumalabas sa bibig ni Pastor, nandoon, exactly. Pastor never mentioned this verse, but he spoke it straight. Now I discovered it is being written here. So pag magbasa ka pala ng Bible, Genesis to Revelation, kahit di mo man memorize, at least na familiarize mo, yung tao na nagtatayo sa iyo, malaman mo that man is the man of God, who is speaking His words. Amen? Praise the Lord. Or tinitwist ba nila ang salita ng Diyos? Importante masyado. Gusto nyo bang, kasi ang ngayon, we must be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. So, involved tayo sa works of the Lord. Now, paano natin magawa ang works of the Lord? Meron ditong sinabi si Jesus, gusto nyo bang magawa ang works of the Lord? Kung gusto nyo magawa ang works of the Lord, ito ang gawin ninyo. Basa. John 6:28 and 29. Praise the Lord. Then said they unto him, What shall we do that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. Yan. Sabi ng mga tao sa kanya, anong gawin namin para magawa namin ang mga gawa ng Diyos? Anong sagot ng ating Panginoong Kristo sa kanila? Ito ang work of God para magawa ninyo. Paniwalaan nyo siya na kanyang pinadala. O tingnan mo sa buhay ko. Sino ba mag-akala na gagawa ako ng mga gawain ng Diyos? From the start of my life, when I became a missionary
lahat ng mga miracles, lahat ng mga gawa, how God blessed people, how God healed people, how God cast out demons, those demon-possessed. These are all the works of God. Bakit nagawa yun? Because I believe Pastor Samuel Gabre, whom God hath sent to my life. Praise the Lord. So I was able to do the works of God because I believe Him whom He had sent. So kayo rin, gusto kayong makagawa sa gawain ng Diyos, paniwalaan ninyo yung ginamit na pinadala ng Diyos sa buhay ninyo. If you consider it, if you recognize it. Tapos meron pang sinabi si Lord Jesus. Basahin natin. John 13:20. Praise the Lord. Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. Yan. Sa totoo lang sabihin ko sa inyo, sino man ang tatanggap he that receiveth whomsoever I send, sino man ang tatanggap sa sino mang ipapadala ko, and he that receiveth me, tumatanggap sa akin. Di ba? Si Pastor sent by Jesus Christ. Sino mang tatanggap kay Pastor Samuel Gabre, tinatanggap niya ang nagpadala. At si Jesus naman nagsabi, sino ang tumatanggap sa akin, nagtatanggap din sa nagpadala sa akin. So, originally from heaven, to Jesus, to His disciples, at sino pa mang ipadala ni Jesus Christ ngayon sa sanglibutang ito, after Paul and after those servants whom He used mightily until now and onward, the same effect, the same privilege. Praise the Lord. The same. Walang kaibahan. Kaya mapalad ang magtanggap sa mga pinapadala ng Diyos kasi magagawa mo ang gawain ng Diyos. At kung magawa mo yung gawain ng Diyos, you are not separated from God. You are partakers of His riches and glory. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Lagi niya tayong nire-remind. Di ba nung unang pagpadala sa akin dito sa Davao, maraming di magtanggap sa akin. Tapos sabi ko kay Jesus, Lord Jesus, Ikaw naglagay sa akin dito. Ikaw naman mag-introduce sa akin sa kanila na hindi ako pumunta dito by myself. Si Pastor Tommy din ganun. Rajit, ikaw man hinahanap nila dito. O di nag-message ako sa kanila kung sino pinadala ng Diyos sa inyo at dito. Believe it. O di ba yung number 1 na ayaw magtanggap sa akin, nagdisyon siya, nakita niya sa ano. Ewan ko lang kung ngayon meron pa ba, hindi makatanggap. O kaya hanggang ngayon meron pa kayang nadadala sa hihip ng hangin na mag-doubt ka pa sa pinadala ng Diyos, sa ginagamit ng Diyos. I hope wala na. Be strong in the Lord. Praise the Lord. Para sulit yung ating paniwala sa naglalang sa lahat at sa mga pinadala niya. Don't waste time. Let us use the time wisely. Dami pa nating gagawin. Dami pa nating pupuntahan. Dami pa nating gagawin na mabuti. Dami pang lugar na dapat tayo liliwanag. Dami pang lugar na dapat tayo liliwanag by the grace of God. So, yan. Last verse. 2 Chronicles 20:20. Praise the Lord. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Praise the Lord. See, you want to prosper? Believe his prophets. Who are his prophets? The saints.
mga pinadala ng ating Panginoon Diyos to watch for your soul. Mga pinapadala ng ating Panginoon Diyos to feed your soul, to guide you, to lead you in the way that you should go. Marami akong nababasa sa FB, mga greetings. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. The Bible says, honor your mother. Praise the Lord. So, hindi man siya conflict sa scripture. Gusto lang nila na merong particular day to be recognized as Mother's Day so that children might acknowledge the importance of their mother. Children, obey your parents. That is composed of mother and father. There is also Father's Day, of course. So it reminds us to respect our mother or father. Amen? Praise the Lord. Wala man sigurong mother na, anak, ito yung listahan ng gastos ko dahil nasisaryan ako pag anak sa'yo. Ito yung unang gatas na mamahalin na pinadodo ko sa iyo. Anak, ito yung presyo ng mga diapers. Anak, wala man sigurong mother na magkatrabaho ka, anak, ito ang total na ibabalik mo, bayaran mo ito. As a mother, kaya niyang ibuwis ang buhay niya para lang mag-care niya ang anak niya. As a mother, kaya niyang hindi maglunok ng pagkain, ibigay pa niya sa anak niya. But your mother never asked a single cent of refund. Praise the Lord. That is why the Bible says, honor your father, honor your mother, and there is promise. Long life. Kaya sa buhay natin, who is your spiritual father? Who is your spiritual mother? Do you have any idea to give kahit konti lang respeto? Konti lang acknowledgement sa paggamit ng Diyos sa kanila. We don't need any return from you. But we need God to be honored. God to be recognized sa gawa niya. Praise the Lord. That is why the Bible says, alam mo, nung naglibot ako ng buong Pilipinas, nag-sorry ako sa mga congregation. Sorry naabala namin kayo dahil sa pagbisita namin. Umiyak sila. Pastor, mahalaga yung presensya mo sa amin. Hindi kayang bayaran yung pagbisita mo sa amin, yung saya namin. So, I felt the importance of parents and spiritual parents. Praise the Lord. Napaka-importante niya. Kaya nung si pastor nag-voice tape sa akin, hindi ko alam, rebuke pala, katakot-takot. Kahit paputulan niya ako ng ulo, I will never defame. Hindi ko siya siraan. Still, my honor is very high to the servant of God. Kaya ang nag-react yung kongregasyon ko, sabi ko, stop telling me wrong decision. Shut up. Remember the word of God. Let us rather honor the word of God. He is an anointed of God. You cannot say so any against him, nor step against him. Wag. Let us humble ourselves. Okay, kung gamitin ko pa yung pride of life ko, separate pala ako. Meron na akong kongregasyon sa Manila. Full support sila sa akin. Sila pa naman ang nag-inganyo sa akin, maghiwalay na ako kay pastor.
Kasi mahanghang yung rebuke sa akin. Hindi naman nila nakita yung mga pagsaway sa akin. Sila naman yung nakakaalam. Sila naman yung mga witnesses sa akin. But no. The amount of multitude of people to support you is not enough to protect you from the disobedience of what is written in the Holy Scripture. Praise the Lord! Kahit isang tao lang ang mag-support sa iyo, pero ang direction mo, nag-obey ka sa Word of God, remember, God is backing you. Ang Diyos ang nasa support mo. Huwag tayong magtingin ng multitude of people. Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in God. Bakit? Sa pag-judge, lahat ng nagdikta sa iyo, mag-move ka against sa Holy Scripture. Can they sagang the judgment against you? No. They cannot. So yan ang laging isipin natin. Let us be steadfast in the Word of God. Amen? Dito tayo. Huwag tayong mawala dito. If you have test, if you have any temptation, go to Jesus. Always remember Him. Siya lang yung pinaka-perfect talaga na way para hindi tayo mawala ng landas. So Ruth became blessed because she became lineage of our Lord Jesus Christ, and she obtained the blessing of God sa buhay niya. So same way also sa buhay natin, na huwag tayong mahiwalay sa Commonwealth of Israel, the kingdom of God. Tuloy tayo. Makilala na natin ang katotohanan. Tayuan natin yan ng buong puso. So my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Praise the Lord. So, pasalamat pala ako kay Jesus na nag-provide siya sa atin ng clear na monitor. Thanks to Jesus. At i-pray natin, is starting Monday, masimula na itong pintura ng whole area ng ating sanctuary. God did provide already the entire materials and a laborer. May nag-offer na mag-labor by the grace of God. Praise the Lord. At yung ating kusina dyan, na tiles na po ang ating laboratory o yung hugasan. At sinisimula na nila yung pag-reconstruct ng mga papatungan ng atip sa ating kitchen. So let's pray na makakita tayo ng bigger tent kaysa dito na gamitin natin. Temporary muna para sa mess hall or as extension. So everything will be provided. Bahala na ang Panginoong Diyos lahat. Siya lahat ang gagawa ng paraan nito. Let's give all the glory and honor to God. Amen? Praise the Lord. Please stand up.